Lumutang ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Cheese Escudero sa mga nabigyan umano ng komisyon sa flood control projects. Ayon sa mga testigo sa pagdinig ng Senado, mali-maletang may lamang higit 40 million pesos kada isa ang hinatid sa bahay ni Romualdez. Pinangalanan din nila ang iba pang sangkot umano sa anomalya. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Senado si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, anong latest dyan? Pops J, kumanta na rin si retired DPWH Undersecretary Roberto Bernardo dito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing tungkol yan sa mga personalidad na nasasangkot sa anomalya sa flood control projects. Inamin ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na malapit niyang kaibigan si Maynard Ngu, isang campaign contributor ni dating Senate President Cheese Escudero. Humingi raw si Ngu ng listahan ng mga proyekto na isasama sa General Appropriations Act at pinagkasunduan ang 20% na commitment. After inclusion of the projects in the GAA, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. I would like to add that deliveries of cash were personally made to me, by me, to Maynard Ngu at his office in Manila. Ganito rin daw ang galawan kay dating Senador Bong Revilla na kinita ni Bernardo taong 2024 para sa pagbigay ng mga proyekto mula kay dismissed Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Humingi raw si Revilla ng commitment na naaprubahan sa 25% o 125 million pesos. Ikakatuwa raw ni Revilla ang dagdag kontribusyon sa kanyang pangangandidato bilang senador. Pati naman si dating senador at ngayon Makati Mayor Nancy Binay, dinawit niya rin. Isang staff ni Binay ang nanghingi raw ng commitment kay Bernardo taong 2024 na nagkakahalagang 37 million pesos. Hindi rin nawala sa usapin si Ako Bicol Party List Representative Zaldico na unang tinanong si Bernardo kung maayos bang kausap si Engineer Alcantara at nasundan nito ng mga request na 25% na komisyon mula sa mga proyekto ng pamahalaan. Humarap din ang dating security personnel ni Congressman Zaldico na si Orly Guseta. Isiniwalat niya ang nangyayari sa kanilang basura duty. Ang mga basura na ito raw ay ang mga mali-maletang binibitbit nila sa bahay ni Ko na umaabot 48 million pesos ang laman bawat isa. Sa isang sitwasyong nabanggit ni Orly, 46 na maleta daw ang kanilang binitbit o abot 2.2 billion pesos ang halaga. Sa mga ito, 35 ang para raw kay Romualdez at 11 basura naman ang kay Ko na dadalhin sa kanilang tirahan. Aniya, si Benguet Representative Eric Goyap daw ang kabilang sa nagpapadala ng pera. Your Honor, yung kauna-unahan na nung mag-duty ako sa basura, yun ang kauna-unahan talaga na naaktuhan ko talaga. Ilan ba kayo talaga yung nagsisilbi kay Rep Saldico? Total ko parang nasa 90 plus. 90? So, 90 kayo na security ni Saldico? Most likely, ganun yung bilang, sir. 20? Ay, sir. 90? Ay, sir. Isang kumpanya na yan ng Malis, kung tutusin? More or less. Ano si Senate President dito? Ilan na po? Bumagyan mo o Senate President? wala, zero. Ikaw lang mismo nag-drive, bro? Wala, basta kasama ko na si Sikawan, okay na. Ayon naman kay Senator JV Ejercito, dapat busisiin ang mga testimonya. Yung mga bukulan, yung pag-insertion lahat, nagsimula naman ito sa house eh. Pakiramdam ko parang dinadivert dito para mawala yung init sa kanila, diversion. Ang mga senador, parang senador na lahat, inaantay na yung mga senador na isa-isa. Parang maubos na kami yan dito. Pero in fairness sa mga kasama ko, kahit kailan hindi namin to pinag-uusapan kailanman yung allocation, ganyan, hindi kami ganun. No? Pops J, kani-kanina lang din sa pagbabalik naman ni Bernardo, ito din naman si Justice Secretary Remulla. Sinabi na rin nila nakasama si Bryce Hernandez, Henry Alcantara, pati ang mag-asawang Diskaya, maging si JP Mendoza. Ito rin si Bernardo ay considered na rin na protected witness. Ito namang si Orly, nag-a-apply din na para sa WPP. Pops J. Meribod, bukod sa mga expose na ito, may iba pang humarap sa Senate hearing kanina?
Oo, Pops J, yung tema nga parang nagiging tungkol doon sa pagde-deliver ng basura o yung male-maleta na naglalaman ng bulto-bultong piso ng pera, milyon-milyon yan. Yung isa sa mga nagsalita doon, itong si Andre Balatbat, driver yan ng DPWH Bulacan First Deo, maging itong si Christian Santiago rin na pare-parehong driver, at sila rin mismo ang nagsasabi na nagde-deliver sila nitong mga maleta for Balatbat sa isang bahay daw sa Valle Verde sa Pasig. Ito din namang si Christian Santiago nagpapadala din, pero ang sinasabi rin nila, hindi rin daw nila sigurado or tukoy kung para kanino nga ba talaga itong pinagpapadalhan nila ng pera. Bukod naman dyan, present din kanina itong mag-asawang Diskaya, si Sally Santos ng Sims Construction, maging yung iba pang nagmumula rin sa PAGCOR, sa DBM, para busisiin din yung sinasabing paglalabas ng malalaking pera mula sa bank accounts nitong mga nasasangkot. Pops J. Merimon, 3 times a week kung maghatid sina Orly Guteza kina House Speaker Romualdez. Magkano raw yan kung susumahin base sa kanyang testimonya? Pops J, ang nasabi kasi around 48 million daw. Ito kinumpute natin siya. 48 million siya per suitcase. Ang sinabi pa nga, sa unang pagpapadala, 35 ang unang dineliver dito kay House Speaker Martin Romualdez. Sa pangalawa, 12 to 13 na maleta. Sa ikatlo naman, nasa 15. So kung ita-times natin yung mga yan sa 48 at sina total, lumalabas na around 2.376 billion pesos ang nakukuha ni Romualdez doon, kung totoo nga yung sinasabing 3 delivery sa isang linggo. Supposedly every week yan. So kung susumahin, aabutin ng trilyong piso kada buwan ang natatanggap ni Romualdez. Pops J. Merimon, bakit daw umalis itong si Guteza kay Congressman Zaldico? Pops J, nakalagay doon sa sworn statement ni Orly dahil hindi na raw siya natutuwa sa mga lumalabas na Blue Ribbon Committee hearings, na mga lumalabas na mga issue, na mga paratang daw, and iniisip niya rin daw yung safety and security ng sarili niya, maging ng mga pamilya niya, na posible raw na madawit dito nga sa pagkakasangkot niya rin o yung naturang issue sa mga dinideliver na basura o pera. Pops J. Merimon, may sagot na ba si Senator Cheese, pati yung iba pang pinangalanan ni DPWH Yusek Bernardo? Oo, Pops J, si dating Senate President Cheese Escudero, naglabas siya agad ng pahayag niya kanina at sinasabing naturang si kasinungalingan daw lahat ng mga paratang na binabato, yung kanyang 2-3 dekada na naninilbihan daw dito sa Kongreso. Wala raw siyang kahit na anong lumalabas na charges on corruption, and yan daw yung kanyang track record na mismo. It speaks for himself daw. Maging si Executive Secretary Lucas Bersamin, naglabas din kanya ng pahayag kanina na hindi rin totoo kasi nasasangkot din siya, nako-connect siya dito kaya DepEd Yusek Olaybar na may kinukuha raw for the office of the Executive Secretary, at pinabulaanan din yan ni ES Bersamin. Pops J. Okay, Merimon, itong mga tauhan din umano ni Congressman Zaldico na sina Mark Tiksay at John Paul Estrada, may balita ba kung haharap din sila sa pagdinig? Pops J, yan yung hihintayin natin sa ngayon kasi so far ang nakikita dito, last 1 to 2 hearings na lang ang gagawin ng Blue Ribbon Committee. So maaari sa mga susunod na investigasyon, lalong-lalo dito kanila Paul, kanila Mark, maaari na lang silang hawakan na o ipasa sa ICI. Depende pa rin yan, Pops J, sa magiging desisyon ng Blue Ribbon Committee. Kung tuloy ang isa pang pagdinig sa susunod na linggo, maaari pa nilang ipatawag itong ilang mga personalidad na lumalabas sa naratibo. Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Merimon Reyes.